Ang talatang ito ay malinaw na nagpapakita po ng pagkakaiba sa pagitan ng pansamantalang kayamanan sa lupa at ang walang hanggang kayamanan naman sa langit. Ang kayamanan sa langit ay kadalasan nauugnay sa isang malakas na pananampalataya, pagsunod sa Diyos at paggawa ng mabuti. Purihin ang Diyos. Sa langit, nauugnay ito sa mga taong mayroong lakas ng pananampalataya, marunong silang sumunod sa kalooban ng Diyos at tumutulong sila ng mga mabubuti sa kapwa. Yun po yung una na pinapakita po sa ating lahat dito, yung pag-iipon ng para sa kanyang sarili at wala siyang pakialam sa iba. Susumikap ng isang taong makaahon sa kahirapan. Yung pag-iisip ng tao na maiangat niya ang kanyang mga kapatid, mga pamangkin, mga apo, mga pinsan, kaibigan, matulungan na maiangat sa buhay. Sa kahabol na yumaman, nalalayo sila sa kalooban ng Diyos. Purihin ang pangalawa, ang pag-ipon ng material na kayamanan ay walang saysay. Kung mag-iipon daw tayo, ito, pakinggan niyo po ito ha, kung pag-uusapan talaga yung buhay ko, buhay mo at buhay nating lahat, ang buhay, wala sa laki ng bahay. Hindi ko po sinasabing masama ang bahay pero ang buhay wala sa laki ng bahay. Ang buhay wala yan sa dami ng sasakyan. Ang buhay wala yan sa lugar kung saan ka na nakakarating. Picture dito, picture doon, post mo sa Facebook, tapos kakain ka ng pagkakasarap. Picture, post mo sa Facebook. Ang buhay wala sa lugar, sa magagandang lugar. Ang buhay wala sa pagkain ng masasarap. Dapat ang buhay ipinaglilingkod natin kay El Shaddai. Wala pong saysay ang mag-ipon ng material na bagay kung hindi ito ginagamit para sa paglilingkod sa Diyos at pagtulong sa kapwa. Dito yung may mga anak na. Ito sasabihin ko sa inyo ang totoo. Tayo pong mga magulang, wala tayong tinatanging mga anak. Amen? Nanigulang hindi tayo nagtatangi ng mga anak. Pero tinitiyak ko sa iyo, kanino ka malapit? Sa nagbibigay. Hindi mo tinuturo, hindi ka nagtatangi ng mga anak, pero tinitiyak ko sa iyo, kanino ka ba sigit na malapit? Alam nyo, sa lupa pa lang, pag nalaman na ng Diyos na nagbibigay ka, manghihinayang ang Diyos na mamatay ka bigla-bigla. Hindi ka papayagan yan kasi napapakinabangan ka. Purihin ang Diyos. Pag-iipon ng kayamanan sa lupa, lalo na kung pagiging makasarili, ay hahantong lang sa kawalan at kadukhaan sa mata ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tandaan po natin itong pangalawa, ang pag-ipon ng material na kayamanan ay walang saysay kung hindi ito ginagamit para sa paglilingkod sa Diyos at pagtulong sa kapwa. Luke chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Dito, binibigyan din ang panganib ng pagiging sakim at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa buhay mismo. Hindi sa pag-aari ng mga material na bagay. Alam niyo, pag nag-aaway kayo sa lupa, hayaan na ninyo, ibigay na ninyo sa kanila, huwag lang kayo mag-aaway. Magkasundo lang kayo. Dahil higit na kayamanan ang pagkakaibigan at tunay na magkakapatid bilang isang tunay na pamilya. Purihin. Iwasan po natin yung pagiging sakim. Alam niyo, huwag tayo maging sakim kung ang panawagan ng Diyos
ang dumarating. Tandaan po natin, mas higit na matimbang ang relasyon sa Diyos kaysa sa mga material na bagay tungkol sa daigdig na ito. Dapat natin gamitin yung ating pagpapala upang purihin siya at pagpalain ng iba dahil ang ating buhay ay hindi permanente. Iniwala ang paglilingkod ko, may pagpapala sa pamilya nating darating. Grabe po talaga ang paglilingkod. Pero maniwala po kayo, manindigan tayo, ano bang masigit na mahalaga? Mamamatay po tayong lahat, ayaw man po natin sa hindi. Habang may lakas pa tayo, ito tingnan niyo po ha, hanggang malinaw pa yung mata mo, dumalo ka na kay El Shaddai. Hanggang malakas pa yung tuhod mo, dumalo ka kay El Shaddai. Hanggang nakakalakad ka, pumunta ka pa rin kay El Shaddai. Hanggang kaya mo pang magbihis pag-isa. Dahil sa susunod, hindi mo na kayang magbihis. Hanggang kaya mo pang kumain mag-isa, maglingkod ka kay El Shaddai. Kasi kahit na tayo nahihirapan, mamuhay lang tayo sa katotohanan dahil naniniwala ako, ang buhay ay hindi permanente. Ang buhay ay nasa kabilang buhay. Kapingin niyo po balikat na tatabi mo. Sabihin mo, magbago ka. Ano, syempre naman. Para kayo po umalis ng mga to. Tandaan po natin ang lesson po, masigit po natin unahin na prioridad ang spiritual kaysa sa material. Tandaan natin kahit tayo naghihirap, mahalaga kasama natin ang tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Magbago po tayong lahat. Ang pagbabago ay ngayon na.